Hello, what is up, everyone? It's your boy Harriet, and it's Black Saturday. And you know what that means. It's now time for another movie review dito sa Saturday night's main event only on Harriet. And today, since panahon tayo ng pangilay-ngilay, laylo muna tayo sa Viva Max content kasi tayo ay nag-aayuno currently. At ngayon, we are going to review Meet, Greet, and Buy. So, this is a movie na lagi ko nakita sa mga ads tuwing ako'y nanonood sa Kapamilya Online Live. Yung pag nanonood akong Batang Quiapo, November to, no? So, October, yeah, What Lies Beneath. Pag nanonood ako ng dalawa na yun dati, probably Sins of the Father na rin. Lagi ko nakikita ang trailer ng pelikula na 'to. So, parang tumatak na sa isipan ko yung linya ni Maricel Soriano dito, yung, "Ayoko ng magsuka, ayoko ng makalbo, tapos mamamatay rin naman ako. Kami naman maiiwan mo," sabi ni si Iggy Boy ata 'to, sabi ni ano, ni Iggy Boy. Sasabihin ni Maricel Soriano, "Then it's a tie." 'Di ba? So, yun lang yung tumatak sa isipan ko. And then I waited. Feel ko kasi lalabas 'to sa Netflix, parang yung ano, Hello Love Goodbye. Hello Love Again, ayun, Hello Love Again, which I reviewed last year. And that was a pretty spectacular movie. So, hello, yun. Okay, so kung sakali ang ano, Hello Love Goodbye. Ang Meet Greet and Buy, yung ad na yon is like in the way beginning ng pelikula. Nasa pinakabandang simula, okay? At ang masasabi ko is this is a family drama para sa akin. Yung mga conflict na mapagsasamahan ng mga magkakapatid, eh more focus dito. But yeah, I do have some feedback. So, unlike dun sa format na binibigay ko sa Viva Max, kasi medyo wala naman masyadong nanonood ng BMX, kundi tayo mga gooners. Kumpara dito sa Meet, Greet, and Buy, which is more casual, friendly, for the lack of the better term, imbes na isa-summarize ko yung plot, I'm just going to give my feedback sa nangyari sa Meet, Greet, and Buy. So, pag sinabi ko Jerry, okay? Pag sinabi ko yung word na Jerry, I'm referring to Bel Mariano dito. Okay? So, I'm just going to point out the circumstances sa pelikula na parang may mali or inconsistent or the likes. O sige, simulan na natin. So una, anak pala ni Piolo si Jerry. So si Piolo kasi dito is siya yung nasa abroad na ama na estranged. Kumbaga siya yung may pinakamalayong connection. Yes, siya nga yung panganay, pero siya yung may least connection sa pamilya. To the point na ang naging ama-amahan ni Jerry, itong si Joshua Garcia. So, to my surprise, di pala sila magkapatid. Akala ko yung apat na yun sa trailer, magkakapatid sila. Si Jerry, si Piolo, si Iggy Boy, saka sino isa? Si Joshua Garcia. Pero yan, anak pala ni Piolo si Jerry. I think the trailer do a good job na iset natin yung expectation na hindi sila magkapatid, kundi mag-ama. Ayun. So, di ko kilala yung artista nung mataba na number 2. Di ko alam eh. I'm just going to call him Iggy Boy kasi nung nakita ko siya, naalala ko si Finn sa Roja. Uh, yung gumanap na Finn sa La Playa Roja. So, I'm just gonna call him Iggy Boy. Okay? So, kung anak ni Piolo si Jerry, sino yung nanay? Oo. Kasi, ang nakapagtaka dito, sinabi na sa pelikula, namatay na yung nanay. So,
ang punto ko lang dito parang lacking yung backstory ni Piolo, which also connects to the fact na pinadala si Piolo sa Amerika ng maaga. Like, yung nagsimula, I mean, nung nagkwento na si Piolo ng buhay niya, eh parang, ayan, papunta ka na ng Amerika, di ba? Bla bla bla. Eh, ikaw yung panganay, magdusa ka na. Tapos iba pala yung nanay, iba pala yung tatay niya. Okay, nag-alarm na. Okay. Iba pala yung tatay niya kumpara sa tatay nila Joshua at ni Iggy Boy. Ayun. Pinadala si Piolo ng Amerika. So, may time ba na umuwi si Piolo ng Pilipinas para i-consummate yung nanay ni Jerry? O nakabuntis si Piolo nung bata pa siya? I don't know. Hindi, hindi na ano. Hindi na explain, okay? I don't know how it is. Like, nakauwi ba talaga si Piolo galing? Yun yung ano eh. Hindi na set up mabuti sa pelikula to. Another one thing na hindi na set up mabuti is Kyla. Kyla is playing the role as the love interest ni Joshua Garcia dito. Siya yung kasama ni Joshua dun sa pagbili ng herbal medicine, 'di ba? But then, ayun, nawala bigla si Kyla. Nag-New Zealand na bigla. Uh, yeah, she just disappeared suddenly. And I couldn't fathom na I think hindi na-explain rin bakit paano nawala si Kyla. Considering na parang part na rin siya ng pamilya na ex siya ni Joshua or something. Na dapat si Joshua sa si Kyla ay magsasama sa Switzerland. Kaso dahil nga nag-abroad si Piolo, wala mag-alaga sa nanay nila, nagpa-backseat na to si Joshua. So, this leads, yun. Ano yun, ba't nawala si Kyla? Another point na pupuna ko dito is yung sa Q nila Piolo. Kasi yung nanin nila, si Maricel Soriano, parang fan nung Park Sonjo or PSG. PSG na lang kasi hirap na hirap ako banggitin pangalan niya eh. Baka mabutcher ko pa. Si PSG. And parang ano, manager na, sige, if I meet PSG, magpapakimo ako. Kasi, ang kwento talaga dito is ayaw magpakimo ng nanay nila eh. Ah. So, para nagkaroon ng wager. So, nagkaroon dito, tumawag yung girlfriend ni Piolo habang naka-queue si Piolo sa tickets. Inutusan niya si Iggy Boy na mag-queue. Kaso si Iggy Boy, asikasuhin yung papeles ng kasal nila nung asawa niya or kalibin niya. So, yung kalibin niya, yung magbabantay. Kasi kalibin niya, busy mag-alaga sa anak nila. So, wala nagbantay ng queue at nag-time out na tuloy si Piolo. So, ang punto ko dito, in real life, if you got time out sa queue, mag-queue ka ulit kasi mas mabilis yung pagpasok eh pag nag-queue ka ulit by experience. Okay? Pag nag-queue ka ulit, compared sa initial queue mo na 2 oras kang nakapila, if you queue ka ulit, makakapasok ka ulit, garantisado. Tapos gamitin mo yung binagbabawal na technique. What is the forbidden technique pag sa mga tickets? Mag-refresh ka ng site para sa seats. That's what I did recently, nung nagkaroon ng sale for the ITZY, sinari Eugene. Nung nakalagay sold out na lahat. Then nag-refresh ako, may nagbubukasang seats and then I took the advantage of that. Refresh ako na refresh. Although there are seats na parang available, pero in-input mo na yung bank details mo, yung card details mo just to pay, eh di-deny ka. Magkataon, hindi ka ma-deny. May matatanggap rin na payment. So it's just a challenge. Dapat tinuloy na lang ni Piolo yung kung committed siya. I don't know. I don't know. Why is Joshua Garcia's character a douchebag? So yun, many people praise Joshua Garcia's role here. Pero para sa akin kasi yung role ni Joshua Garcia dito medyo mayabang eh. Gusto pa niya kunin yung anak ni Piolo. Parang inaangkin niya. Eh, alam mo yun, pagkapanganay, yun. Okay. Then, alam mo, sa mga ads ng Meet, Greet, and Buy, todo support ako kay Maricel Soriano eh. Kasi, it gives me confidence. It gives me the belief na, oo,
'Pag nagkasakit ako, ba't di ko na lang hayaan na matuloy? Kasi mamamatay rin naman ako, 'di ba? Yun yung ano, eh, pag-iisip ni Maricel, eh. Ayoko na magsuka, ayoko ng magkalbo, sige ako parang na-etch na sa isipan ko na gano'n rin yung gagawin ko, eh. Ayaw ko gumastos, ayaw ko mahirapan, tignan mo chemo, nakakalbo ta's nawawalan ka pa ng ala-ala. Nawalan siya ng ala-ala si Maricel Soriano sa dulo, eh. Tapos nagpa-chemo rin pala si Maricel Soriano. I felt betrayed, parang na-betray ako na, galing pala ni Maricel, hindi na siya magpapagamot para masaya. Tapos nagpa-chemo rin siya. Yeah. Walang blow up yung romance si Jerry at nung simp niya. So si Jerry merong simp, hindi ko kilala yung aktor. Basta hindi si Donnie Pangilinan. Katrabaho niya, pas parang suporta na suporta kay Jerry. Ina-assume tuloy ni Piolo na boyfriend niya yun. Pas walang blow up romance. Walang nangyari. Parang nakalimutan lang. That's like most WWE storylines lately. So, next, kasi ito na yung part na nagkakaisa na yung pamilya. So, kung pinalaya sila sa pila, paano sila nakapila after at di na sita? Kasi, napansin ni Jerry na may nagsisingitan na, so nakisingit rin siya. Tapos nakipag-away siya sa mga nagsingit. Okay, sa mga sumingit. As yung security, they did what they had to do their jobs. Pero binuwag nila yung dalawa, yung grupo ng mga sumingit at sina Jerry. Pero, so, pumila ulit sila Jerry sa dulo siguro. Ba't hindi sila nasita? I don't know. Ayun. Next, this is just more nitpick. Bakit sa lahat ng pwede mag-party sa trabaho ng kumpanya ni Jerry, sa Dunkin' Bus pa, and there is a Dunkin' Bus? Saan yun? Saan merong saang lugar dito sa Pilipinas ang merong bus ng Dunkin' Donut? I'm just curious. And then, kapatid ba nila si Kerwin? Kasi nakikitira sa kanila eh. Okay? And where did they even have the money for the chemotherapy? Una, baon sa utang si Piolo. Binenta ni Maricel Soriano yung litsunan. Si Joshua, alam ko gumastos na siya dun sa herbal medicine na mas effective raw sa chemotherapy. Ewan ko ba't naniwala siya dun. I mean, saan nila nakuha yung pera? Dun sa pera na binenta ni Piolo para sa bahay niya. So, the bank transfer is just that cash. Kasi tagal ng pag ligop ni YouTube ng pera ko eh. Two banking days yun eh. So, si Jerry naman, nagkaroon na lang ng trabaho. Ayan. Well, all in all, it's happy. Na-meet rin ni Maricel Soriano yung kanyang idol sa dulo. So, yeah. Meet, greet, and buy. I think this is flawedly executed of a movie. I did cry on some parts, pero, yeah, it's flawed.